ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ikaw kabarangay, ano ang pinakamahalagang bagay ang natutunan mo sa iyong pagkakamali? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat na mga nakikinig ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Girly, 27 years old. Mula pagkabata ay madalas akong pagtawanan at mabuli dahil sa pisikal kong kaanyuan. Taba, lechon, dambuhala, ilan lamang yan sa mga tawag nila sa akin, Papa Dudut. Dahil doon ay lumaki akong mababa ang self-esteem at awang-awa sa sarili ko. Hindi masayang maging ako, lalo na't lumaki ako sa isang broken family. May iba nang kinakasama si Papa at iniwan ang lahat ng responsibilidad kay Mama. Mabuti na lamang at madiskarte sa buhay ang nanay ko at napagsasabay niya ang pagiging cook at pagiging isang teacher, Papa Dudut. Tumatanggap siya ng mga palutong ulam o kaya ay desserts mula sa mga kaibigan niya at sa mga kakilala namin. Hanggang sa sumikat ang mga masasarap na luto ng nanay ko at dumami pa ang mga customers niya. Nang mangyari yon ay tuluyan na nga niyang binitawan ang propesyon niya para pagtuunan ng munti niyang negosyo. Catering services ang naging negosyo ng nanay ko at dahil doon ay nakaraos kami at kahit papaano ay nagkaroon ng maayos at maginhawang buhay. Pero dahil nga sa napakasarap magluto ni Mama ay yon ang sinisisi ko sa mabilis kong pagtaba. Papa Dudut, ilang beses ko nang sinubukang magpapayat pero parang wala namang nangyayari. Palagi akong nabibigo noon kaya madali akong sumuko. Sanay na ako sa panlalait ng mga tao pero isang insulto ang dinamdam ko ng sobra. At mula yon sa isang gwapong estranghero sa airport nang minsang madelay ang flight ko pauwi ng Maynila galing sa Davao. Wala pa kasi noon yung eroplanong sasakyan ko kaya pumili ako ng isang sulok para magpahinga. Antok na kasi ako noon at kailangan ko nang matulog. Wala na ako naging pakialam pa sa mga tao sa paligid ko ng sandaling yon, sumalampak ako sa sahig at sinandal ko ang ulo ko sa backpack na dala ko para magsilbing unan. Napakasarap ng tulog ko noon kaya nagkaroon ako ng isang magandang panaginip. Magandang lugar daw ang pinuntahan ko at may isang gwapong lalaki na nakasakay sa kabayo. Tinawag ko raw siyang Knight in Shining Armor, Papa Dudut. Excuse me, miss. Bakit? Miss, hindi ka dapat natutulog dito. Ha? Nasa airport ka, wala ka sa kwarto mo. Wait, nananaginip pa ba ako? Ikaw ba yung knight in shining armor ko? Night in what? Miss, isa lang naman akong concerned citizen na nag-aalala sa mga janitor na maglilinis sa area na to. Sorry. May nagawa ba akong mali? Alam mo, para kang ewan. Natulog ka dyan tapos magmamaang-maang ka pa na parang wala kang nagawang mali. Ano bang problema? Bakit ka ba nakikialam kung gusto kong matulog dito? Alam mo bang nakaharang ka sa daan? Sorry pero ang lawak pa ng space Kayo talagang matataba, masyadong makasarili. Sa lapad mo na yan, di mo naisip na nakaharang ka sa daanan ng mga tao? Gusto ko lang naman po magpahinga, kuya. Pero sorry po ang laki naman ata ng issue mo sa aming matataba. Wala akong issue sa mga matataba, pero sa'yo, malaki. Ikaw na nga yung nakakaabala, ikaw pa yung magsusungit. Nananahimik kasi ako dito tapos bigla ka na lang i-epal dyan. Hindi naman talaga ako nakaharang Bida-bida ka lang talaga. Alam mo, kung di ka lang ganyan kalaki, baka kanina pa kita binuhat at itinapon sa basurahan. Para ka kasing basura dyan sa pwesto mo, pakalat-kalat. Sana, alam mo rin na ang sama ng ugali mo. Kalalaki mong tao nang aaway ka ng babae. Matuto ka naman magpakatao at rumispeto ng di nakabase sa laki ng tao. Grabe ka. Miss, ginising din kita kasi ang lakas mong humilik.
Sa totoo lang, nakakaistorbo ka sa mga tulad ko na gusto rin sanang magpahinga. Hindi naman ako umiinig ah. Ayaw mo pa maniwala ang lakas-lakas nga. Kung narinig mo lang sana sarili mo, para kang barko. Ang lakas mo mang asar eh, no? Akala mo naman kinagwapo mo yan. Hindi porke maganda ang katawan mo, entitled ka namang insulto ng ibang tao na nanahimik at wala namang ginagawang masama sa'yo. Totoo naman lahat ng sinasabi ko. Di rin ako makapaniwala na kaya mong matulog sa ganito kaingay na paligid. Pero next time, kung ayaw mong sitayin ka, pumili ka ng lugar na wala kang maiistorbong tao. Makapagsalita ka naman dyan? Ikaw ba may-ari nitong airport? Hindi. Wala naman akong sinabing ganun ah. Oh, bakit kung makapagsalita ka parang nabili mo na tong airport? Sana nag-apply ka na lang ng security guard dito para sa susunod na manita ka, hindi naaangal yung mga tulad ko na gusto lang naman magpahinga. Gets mo? Pwede naman yun kung di ka lang malakas humilik. Talaga? Hayaan mo po may knight in shining armor. Sa susunod magdadala ako ng earplugs para di ko na maistorbo yung kapayapaan mo. Ako na rin maglalagay sa mga tenga mo para naman di nakakahiya. Oh? Ba't di mo kaya unahing pasakan yung bibig mo? Hindi ka nga pala knight in shining, Eme. Isa kang kampo ng kadiliman, napakasungit mo. Huwag ka mag-alala, paalis na rin naman ako, no? Mabuti naman. At least hindi na ako magtitiis sa hilik ng isang dragon. Sobra ka na, ha? Bakit, pikon ka na? Che, kampo ni Satanas, body shamer, walang modo. Hindi ko makakalimutan ang insultong yon, Papa Dudut. Masyado kong nasaktan sa pamamahiya ng lalaking yon. Daig ko pang nakipag-break kahit na hindi ko naman talaga alam yung pakiramdam na ma-broken-hearted dahil no boyfriend since birth ang status ko. Pagdating ko ng Maynila, isang tao agad ang pinagsumbungan ko, walang iba kundi si Mama. Sa kanya ako lagi naglalabas ng sama ng loob at palagi naman niyang pinapagaan ang loob ko tuwing nabubuli ako. Nagpasalamat na lamang ako noon na hindi man ako binayaan ng magandang katawan, ay meron naman akong isang nanay na handa akong samahan at suportahan sa lahat ng pinagdadaanan ko sa buhay. Kaya naman bilang ganti, ako naman ang palaging nag-aasikaso sa kanya kapag wala akong ganap sa trabaho. Lalo na kapag naka-vacation leave ako. Palagi kong inilalaan ang oras ko para sa kanya. Naging bonding na rin namin ang pagluluto at marami-rami na rin akong natutunang putahe mula sa kanya, kasama na ang paborito niya, Papa Dudut. Ma, gusto mo ba ng mainit na sinigang ngayon? Oo naman. Alam mo namang paborito kong sinigang anak. Kumusta ka naman? Ay, okay lang, Ma. Naging successful naman yung charity events namin sa Davao. Perfect na nga sana, kundi lang dun sa lalaking walang modo sa airport. Ikaw, kumusta ka nang wala ako? Okay lang. Anak, may tanong ako pero wag ka sana maiinis ha. Kailan mo balak mag-asawa? Ma! Ba't mo naman natanong yan? Nakakagulat ka naman. Kasi naman anak, maganda ka, maputi, matalino. At maganda na rin ang takbo ng negosyo natin. Gusto ko lang naman makita ka masaya at magkaroon ng sariling pamilya. Ma, masyado pang maaga para isipin yung future ko. 27 pa lang po ako. Ay, mabuti pa, tikman mo na lang tong niluluto ko. Anak, seryoso ko. Ma, gets ko naman yung point mo, pero pwede bang iba na lang pag-usapan natin? Sige na, tikman mo na po to kung pasado sa'yo. Ang sarap! Buti naman mo sa akin yung husay sa pagluluto. Ang swerte ko talaga sa'yo, anak. Ma, ang OA mo. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin lahat ng papuri niyan. Ano ka ba? Deserve mo kaya yon? Thank you, Ma. Totoo naman yung sinasabi ko, anak. Marami kang magagandang katangian na dapat mong ipagmalaki. Ewan ko nga po, pero parang hindi ko naman maramdaman yun. Lahat kasi ng nakikita kong babae parang mas maganda, mas matalino, mas sexy.
Ang hilig mo kasing ikumpare ang sarili mo sa iba. Matuto ka rin sanang tanggapin at mahalin ng sarili mo para maging masaya ka. Real talk lang po yun, Ma. Oo na. Anak, may ibibigay nga pala ako sa'yo. Ano po yun? Eto, anak. Ano to, Ma? Flyer yan galing sa isang fitness gym. Basahin mo, baka magustuhan mo yung promo nila. Seryoso, Ma? Alam mo namang di natatabla ng kahit anong gym equipment tong tabako. Subukan mo lang ulit. Okay lang ako, Ma. Anak, para din naman to sa kalusugan mo. Tsaka, hindi naman sa panlalait, pero mas maganda kang tingnan kung fit ka. Aray, sakit nun ah. Hindi yun panlalait Ang ibig kong sabihin, mas magiging healthy ka at tataas ang confidence mo kapag pumayat ka. Iniisip ko lang yung ikabubuti mo. Sa tingin niyo po, kaya ko to? Anak, marami kami na pag-usapan ng bantay doon tungkol sa mga workout routine na bagay sa'yo. Kailangan ko po ba talaga yun, Ma? Kailangan mo yon, anak. Hindi dahil sa nakakahiya yung maging mataba, kundi para sa ikabubuti ng kalusugan mo. Tsaka maliban sa maganda yung fitness program na yon, puro gwapo at macho yung mga instructor. Mag-e-enjoy ka, promise. Iba ka talaga, Ma. Sige po, akin na tong flyer na to. Susubukan ko, baka sakaling tumalab at pumayat ako kahit konti. Ay, hanggang ngayon kasi, nanggigigil pa rin ako dun sa lalaking nanlait sa akin. Kalimutan mo na yon. Focus ka na lang sa bago mong goal. Magtiwala ka sa akin, anak. Sure ako na pasasalamatan mo rin ako sa huli. Salamat, Ma. The best ka talaga. Matapos ang pag-uusap namin ni Mama ay napag-isip-isip ko na oras na nga siguro para sa totoong pagbabago. Ayaw ko na rin kasing maulit yung nangyari sa airport na napahiya ko dahil sa katabaan ko. Masakit ang mga sinabi ng lalaking yon pero gano'n naman talaga kapag totoo, mas masakit. Dahil doon ay nagkaroon ako ng determinasyon na baguhin ang sarili ko. Gusto kong maging maganda, maging malakas, mas maging matalino at sexy. Naniniwala kasi ako na kapag meron ako ng mga yon, lahat ng gusto ko ay makukuha ko. Hindi ko na rin mararanasang magdamdam at maawa sa sarili ko. At kapag fit na ako ay baka sakaling magkaroon na rin ako ng boyfriend. Binasa ko yung flyer at nakita kong maganda naman ang promo na inaalok ng gym na yon, Papa Dudut. Ibinusa ko ang flyer ng nakangiti habang naglalaro sa isip ko ang mga plano ko. Yun na rin ang huling pagkakataon na pinag-usapan namin ni Mama ang tungkol sa estranghero sa airport. Mula kasi nang umuwi ako ay wala nang ibang laman ang isipan ko kundi ang lalaking yon. Nakakainis man at hindi ko rin naman maitatanggi na gwapo rin ang isang yon at mukhang maganda rin ang pangangatawan. Ang kaso napakasungit naman niya. Napabuntong hininga na lamang tuloy ako ng mga oras na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagpa siya akong bisitahin ang fitness gym na nirekomenda ni Mama. Malapit lamang yon sa bahay, walking distance lamang. Nang pumasok ako sa gym ay napansin ko kaagad yung kalinisan doon na una ko laging tinitignan sa mga pinupuntahan ko. Nagustuhan ko yung makukulay nilang pader na naghahatid ng positive vibe para sa mga tulad ko. At nagpadagdag ng determinasyon na magpatuloy sa fitness journey ko, Papa Dudut. Kahit malayo ay napansin ko ang maiilaw na fitness equipment na nag-aabang sa akin. Sinalubong naman ako ng mga maalalahanin at magigiliw na staff sa gym. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng excitement at pag-asang hatid sa akin ng fitness gym na yon, Papa Dudut. Sa harap pa lamang ng receptionist ay naramdaman ko na ang init ng pagtanggap at motivation na nagbigay ng inspirasyon sa akin para magpatuloy. Tuwang-tuwa sila sa akin dahil nagpakita ako ng interes sa mga fitness class at serbisyo nila. Naipaliwanag naman nila sa akin ng maayos ang mga kailangan ko na malaman. Sa paglilibot namin sa gym ay hindi ko maiwasang mapatingin sa mga lalaking nagpapaganda rin ang katawan doon. Bukod sa busog ang mga mata,
Sa mga nakikita ko noon ay napangiti na lamang ako nang maalala yung sinabi ng nanay ko, Papa Dudut. Pero biglang nagbago ang atmosphere ng gym nang mapansin kong may mangilan-ngilan nang nakatingin sa akin. Hindi rin nakaligtas sa paningin ko yung mga tinatawanan ang malaki kong katawan. Kaya para makaiwas sa anumang gulo ay lumabas na lamang ako at naghintay sa isang bench na nasa harapan ng reception area. Pero hindi ko akalain na doon ko rin makikita ang taong hindi ko na pinangarap pang makita, Papa Dudut. Hello, natatandaan mo pa ba ako? Malamang. Kasi ikaw lang naman yung lalaking umistorbo sa akin sa airport. Yup, small world, di ba? Pero miss, gusto ko sanang humingi ng pasensya sa nangyari nung araw na yon. Ay, sige na nga. Hayaan mo na lang yun. By the way, ako nga pala si Alfie. Nandito ka ba para mag-inquire ng membership sa amin? Malamang. Since kilala mo na ako na mag-a-assist sa'yo rito. Anong membership yung gusto mo? Gusto ko sana yung pang beginners lang muna. Ano ba yung inclusions nun? Well, yung beginners package namin, may kasamang free orientation, access sa gym facilities, at sa group fitness classes. Magkano naman yung membership fee at ilang buwan yung covered ng promo? 2,500 per month, good for 3 months. May kasama na rin yung libreng personal trainer. Oh, maganda rin naman pala. Pero, sino naman yung magiging fitness coach ko? Kung gusto mo, ako na lang. Sige, ikaw na lang. Pero kung sakaling ikaw nga yung magiging coach ko, anong magiging plano mo para sa akin? Cardio, strength, training at diet plan. Okay ba yun sa'yo? Sige, susubukan ko yon. Salamat. Sana makamit natin yung goal na para sa'yo. Tingnan mo nga naman, parang kailan lang magkaaway pa tayo sa airport tapos ngayon, magiging workout buddy na kita. Pasensya na talaga sa nangyari Alam mo bang yan din yung dahilan kung bakit ako nandito sa gym nyo? Talaga? Oo, gusto kong pumayat kasi ayaw ko na rin napapahiya ako dahil sa katabaan ko. Kung ganun, nakatadhana pala talaga na ako yung maging knight in shining armor mo. Siguro nga. Nga pala, hindi ko pa nasasabi yung pangalan ko. Ako si Girlie. Girlie, nice name para maging member ka dito, kailangan mong i-fill out tong form tapos maglabas ka ng valid ID mo for registration. Sige, gagawin ko agad yan. Good! Salamat ulit At sa pag-alis ko sa lugar na yon, Papa Dudut, ay baon ko ang mga ngiti ni Alfie. Hindi ko rin maitago yung saya sa gaan ng pag-uusap naming dalawa. Hindi tulad nung unang beses kaming nagkita sa airport, biglang bumilis ang tibok ng puso ko noon at nakaramdam ako ng kilig na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko inaasahan na magiging ganon ako kasaya sa kabila ng mga naranasan kong pambubuli sa akin. Lumipas pa ang mga maraming araw at unti-unting nabuo ang pagkakaibigan naming dalawa na nagdulot sa akin ng espesyal at kakaibang pakiramdam. At yon ang naging dahilan para magpatuloy ako gaano man kahirap ang pinagdadaanan ko sa gym. Mas naging porsigido ako sa mga inilalatag na program ni Alfie. Gusto kong pumayat, gusto kong gumanda para mapansin niya ako. Gusto ko si Alfie at nakuha niya ang tiwala ko sa pamamagitan ng pagiging maalaga at pagpapakita ng tunay na malasakit. Para sa fitness journey ko, nakatulong din siya para matutunan ko yung tamang pag-aalaga ko sa sarili. Tuwang-tuwa naman si Mama sa unti-unti kong pagbabago. Yung mga damit na dati kong isinusuot ay lumuluwang na ng konti. Natawa na nga lang ako noon sa nanay ko dahil mas excited pa siya kesa sa akin. Namili na kaagad siya ng mga sexy na damit, mga kolorete at kung ano-ano pa. Napakasaya ko nang mapansin ang mga katrabaho ko at kapwa volunteer sa isang charity institution ang unti-unti kong pagbabago. Noon ko lang kasi naranasan ang mapuri ng ibang tao dahil
sa katawan ko kaya naman mas lalo akong na-motivate na magpapayat. Mahigit 1 taon din ang binuno ko bago na-achieve ang goal ko na pumayat. Sa bilis nga ng paglipas sa mga araw ay parang 1 buwan ko lang yung ginawa. Okay na ako noon, isa na lang yung kulang para masabi ko na perfect na talaga ang pangyayari sa buhay ko, Papa Dudut. Saan kaya masarap kumain dito? Try ko kaya sa... Aray ko naman! Miss, sorry. Hindi ko sinasadyang mabunggo ka. Nagmamadali kasi. Girly? Uy, Alfie! Ikaw pala! Ay, Mol, may pinapabili lang si Mama na gagamitin sa catering business. gusto mong kumain? Sakto! Kanina pa ako nag-iisip kung saan ako kakain eh. Sagot mo na ba? Oo naman. Ako nag-aya eh. Tsaka may alam akong magandang kainan dito. Masasarap yung mga pagkain nila. Mga lutong bahay na may twist. Talaga? Nakaka-excite naman. Sige, tara na. Ano palang gusto mong kainin mamaya? Try natin mag-cheat day ngayon. Magpuro carbs at sweets tayo. Sige ba? Babawi na lang ulit ako sa workout. Teka, ano ba yung mga nasa menu na kakainin natin? I mean, yung mga na-try mo na. May only rice doon, tapos crispy kare-kare, chop suey, crispy pata, bento cake, fruit salad. Basta, marami. Tapos o-orderin mo lahat yon? Oo, nagpapa-impress ako eh. Sa ganda ba naman ang kasama kong kakain ngayon eh, susulitin ko na. Ikaw talaga. Baka mamaya maniwala na ako. Nagbablush na nga ako. Kinikilig ka na ba? Level 1 pa lang yung gagawin ko ha. Pero seryoso, girly. Ang laki na ng pinagbago mo. Hindi ka lang sumeksi. Lalo ka pang gumanda. Oo naman. Kaya nga sobrang laki ng pasasalamat ko sa'yo, Alfie. Hindi ko inaakalang magiging ganito kaganda yung magiging resulta ng pagsisikap natin. Wala yun. Yun naman kasi talaga trabaho ko at masaya ako na naging fitness coach mo ako. Ikaw yung dahilan kung bakit. Masaya ako na marinig sa'yo yan. Basta, huwag kang titigil sa ginagawa mo. Huwag ka na magpapabaya. Pero sakaling kailanganin mo ulit tulong ko, magsabi ka lang. Salamat, Alfie. Nga pala, after natin kumain mamaya, gusto mo bang manood ng movie? Maganda raw yung rom-com na showing ngayon eh. Ako pa talaga tinanong mo ha. Siyempre gusto ko yun. Excuse me, may tumatawag sa akin. Pwede bang dito ka muna? Sure, walang problema. Thanks. Sino kaya yung tumawag sa kanya? Mukhang importante ah. Lumayo pa talaga sa akin eh. Girlie, pasensya ka na ha. Kailangan ko na kasing umuwi. May emergency lang sa bahay. Pasensya na talaga. Okay lang, pero kailangan mong bumawi sa susunod ah. Oo naman. Sige, mauna na ako. Papa Dudut, hindi ko maiwasang titigan si Alfie habang naglalakad papalayo. Para kasi yung isang eksena mula sa isang panaginip. Naisip ko rin noon kung may patutunguhan nga ba yung pagiging magkaibigan naming dalawa. Alam ko naman na walang tiyak na sagot para doon pero tuwing sumasagi sa isipan ko, kung paano maging sweet at maalaga sa akin si Alfie, alam kong hindi kami magtatapos bilang magkaibigan at fitness coach lang. Sa totoo lang, Papa Dudut, simula nung pumayat ako ay marami nang nagbago sa takbo ng buhay ko. Unang-una ay hindi ko na nararanasan na laitin dahil sa itsura ko. Hindi naman sa nagyayabang pero marami na rin nanligaw sa akin pero hindi ko pa talaga yon priority noon. Sa pagkakataong yun ay masasabi ko nang tumaas talaga ang self-esteem ko. Hindi na ako takot sa tao at nagagawa ko na ang lahat ng gusto ko. Kaya naman mas lalo akong nagpursige at patuloy na naging disiplinado lalo na sa pagkain dahil ayoko nang bumalik pa sa pagiging mataba. Pero sa lahat ng pagbabagong dumating sa buhay ko ay isa lang ang hindi ko mabura-bura.
At yon ay ang nararamdaman ko para kay Alfie. Siya lang ang gusto ko at siya rin ang unang lalaki, Papa Dudut, na masasabi kong nagpatibok ng puso ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, isang gabi ay ginawa ko ang isang bagay na pinakamahirap para sa isang babaeng may lihim na pagtingin sa isang lalaki. Tinawagan ko noon si Alfie at sinabi ko sa kanya na gusto ko siya. Hindi naman ako nabigo at hindi rin ako napahiya dahil gusto niya rin naman ako, Papa Dudut. Doon na nga nagsimula ang espesyal na pagtitinginan naming dalawa. Simula ng araw na yon ay naging madalas pa ang paglabas namin ni Alfie at masasabi ko naman na compatible kami sa isa't isa at nagkakasundo rin sa mga bagay-bagay. Wala na akong mahihiling pa noon, Papa Dudut, at masaya ako sa naging takbo ng relasyon namin. At sa 2 buwan na naging kami ay naibigay ko na sa kanya ang lahat. Pero sa mga sumunod pang araw, natagpuan ko ang sarili kong nag-iisip na parang meron talagang itinatago sa akin si Alfie. Kadalasan kasi bigla na lamang siyang nawawala pagkatapos sagutin ang tawag sa cellphone niya. Nagkaroon ako ng alinlangan sa pagbabago ng pakikitungo niya sa akin. Madalas na rin siyang magdahilan at palaging umiiwas kapag nagtatanong ako tungkol sa pamilya niya. Nabanggit ko kasi na gusto ko na ring makilala ang mga magulang niya bago ko siya ipakilala kay mama. Oo lamang siya ng oo, pero wala namang nangyayari. Umabot yon sa punto na naging madalang na ang pagkikita namin dahil palagi na rin siyang maraming dahilan tuwing inaaya ko siyang lumabas. Pero hindi nga nagtagal ay may nalaman ako tungkol sa kanya, Papa Dudut. Excuse me? Ikaw ba si Girlie? Oo, ako nga. May kailangan ka ba? Ako si Claudine. Baka lang kasi di mo alam, ako yung legal na asawa ng boyfriend mo. Uulitin ko, ako yung asawa ni Alfie. Si Alfie? Sorry pero hindi ko naman siya boyfriend. Magkaibigan lang kami. Huwag ka na nga mag-deny, Girlie. Alam ko na yung totoo at inamin na rin sa akin ni Alfie ang lahat. Nakita ko nga yung palitan nyo ng sweet messages eh. Ano? Itatanggi mo pa rin? Ma'am, baka pwede po tayo mag-usap ng maayos. Claudine, ano bang ginagawa mo? Huwag naman dito, please. Hindi ba siya aware na may asawa ka na? Ha, Alfie? Please, huwag tayo mag-iskandalo rito. O bakit? Wala ba akong karapatang magwala dito sa pugan nyo? Ma'am, magkaibigan lang talaga kami ni Alfie. Huwag mo kong lokohin, Girlie. Alam ko lahat ang pinag-uusapan nyo. Magkarelasyon kayo ng asawa ko. I'm sorry, hindi ko alam na may asawa na siya. Napakalandi mo? Mga agaw ka pa? Talent mo bang manira ng pamilya? Hindi ako nanira ng pamilya, kaya wag mo akong tawagin ng ganyan. Hindi ako masamang tao. Hindi ko nga alam na may asawa na siya eh. At ikaw naman, napakasinungaling mo. Masaya ka ba na pinagmukha mo akong tanga, ha? I'm sorry, Girlie. Hindi ko naman alam na mangyayari to. Tigilan nyo na nga yung drama nyong dalawa. Hinihintay ko lang talaga tong pagkakataon na to para makilala kang babae ka. Para makita ko yung kabet ng asawa ko. Di nga ako kabet. Sinabi ko nang hindi ko alam na may asawa nga siya, di ba? Biktima lang din ako ng panluloko ng asawa mo. So ngayon ikaw yung feeling victim. Malandi ka. Kasalanan mo lahat to. Tigilan mo nga ako! Aalis na ako rito! Mag-usap kayo ng asawa mo at isaksak mo siya sa baga mo! Hindi ka pwedeng umalis. Hindi pa tayo tapos. Ano pa bang gusto mo? Gusto kong pagbayaran mo yung ginawa mong pang-aagaw sa asawa ko. Bakit mo ko sinampal? Claudine, tama na yan. Please lang. Hindi pa ako tapos. Sa kanya mo talaga ako pinagpalit? Kala mo naman kung sino kang perpekto ah. Kaya ka ba nagngingit-ngit kasi alam mong masaya na sa iba yung asawa mo? Tama nga ako. Wala ka rin pinagkaiba sa mga naging kabit ng asawa ko. Mahal ako ni Alfie. Hindi totoo yan, Girlie. Mahal ko yung asawa ko. Han, please, mag-usap tayo. Hayaan na natin siya.
Wala tayong kailangang pag-usapan. Niloko mo na naman ako. Nabigla lang ako. Nabigla? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Hindi ko intensyon na saktan ka. May mga problema lang sa pagsasama natin na hindi ko na talaga kayang dalhin, kaya natukso ako sa iba. Ano? Natukso ka lang? Ang kapal na mukha mo, Alfie! Please, girlie. Hayaan mo muna kaming mag-usap ng asawa ko. Sa mga ginawa mo, hindi sapat yung pag-uusap lang. Pero sige, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Pag-usapan natin kung ano yung mas makabubuti para sa pamilya natin. At ikaw namang malandi ka, layuan mo na ang asawa ko. Kita mo na yung ginawa mo, Alfie! Minahal kita, pero ito isusukli mo? At yung magaling mong asawa, sa tingin mo ba, maniniwala pa siya sa drama mo? Alam mo sa sarili mo na minahal mo rin ako. Tumigil ka na! Hindi kita mahal! Natukso lang ako! Ano? Masakit bang marinig yung katotohanan mula sa asawa ko? Ganyan talaga napapala ng mga kabet. Alam mo, kung totoong sapat ka sa kanya, hindi na maghahanap ng iba yung asawa mo. Pwes hindi rin sapat na maganda ka lang at sexy para mangagaw ng asawa. Hindi ako perpekto pero hindi ko ginagawang kawawa yung sarili ko para lang mapansin at mahalin ako ng taong gusto ko. Yon ang pinagkaiba natin. Hindi ako yung tipo ng tao na papatol sa ganitong klase ng gulo. Pasensya na. Nadala lang ako ng emosyon ko kaya kung ano-ano yung nasabi ko. Huling pagkakataon mo na to. Iwasan mo na siya. Naiintindihan ko. Wala naman talaga akong intensyon na manira ng pamilya eh. Naniwala lang ako na minahal ako ni Alfie. Pasensya ka na rin sa mga nasabi ko. Hindi ko gustong insultuhin ka pero kung ikaw din naman ang nasa katayuan ko, siguradong ganun din gagawin mo. Sana makita mo rin yung totoong kahulugan ng pagmamahal. At ikaw namang magaling na lalaki, mag-uusap tayo sa bahay mamaya. Para akong pinagsakloban ng langit at lupa nang malaman ko ang katotohanan yon, Papa Dudut. Wala ko nagawa noon kundi ang sundan na lamang sila ng tingin habang papalabas ng gym. Wala rin akong natanggap na paliwanag kay Alfie kung bakit niya yon ginawa sa akin. Ibinigay ko ang lahat sa kanya, minahal ko siya ng sobra at siya rin ang una kong naging boyfriend. Sobrang sakit. Gusto kong umiyak at maglupasay sa tindi ng emosyon na gusto kong kumawala pero pinagtitingin na ako noon ng mga tao sa paligid. Alam ko na hindi sila magsasalita pero may masasabi sila sa akin. Siguradong hinuhusgahan nila ako mula ulo hanggang paa. Hindi ko ginusto ang maging isang kabit. Biktima lang din ako ng panloloko at yun nga ang gusto kong ipagsigawan sa kanila. Pero pinili ko na lamang na umalis doon ng tahimik lamang. Pinangako ko sa sarili ko na hindi na ako babalik doon o pupunta sa kahit na saang gym pa dahil alam ko na babalik lang ng babalik ang lahat ng sakit na nararamdaman ko noon. Nagmukmuk ako sa bahay, kumain ng kumain at pagkatapos naman ay humihilata. Namugtong ang aking mga mata sa kakaiyak para ako nawala ng ganang mabuhay. Ganon ko hinarap ang problema ko, Papa Dudut, pero buti na lamang at hindi ako sinukuan ni Mama. Ma, may sasabihin po ako sa inyo tungkol kay Alfie. Ano yon? Alam mong mahal na mahal ko siya, di ba, Ma? Oo, bakit? May asawa na po siya. Ginawa niya akong kabit. Ano? Tarantado yun ah! Galit na galit pa naman ako sa kabit ni Papa tapos magiging ganun din naman pala ako. Anak, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa babaeng yun. Hindi kayo magkatulad. Pareho kami, Ma. Homewrecker, malandi. Tumigil ka nga. Kilala kita kasi anak kita. Hindi ka ganon. Hindi ko na po alam, Ma. Alam ko namang hindi mo sinadya na makasakit ang ibang tao. Isa pa, nasaktan ka rin kasi yung taong ginusto mo at minahal mo, isa palang manloloko.
Ang sakit, ma. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito lang ako para sa'yo. Kalimutan mo na ang lalaking yon. Hindi mo siya deserve. Malalampasan mo rin to, okay? Opo, ma. Magpapakatatag po ako. Mahirap pero gagawin ko lahat para makalimutan siya. Tama yan, anak. May nagmamahal pa rin naman sa'yo eh. Ako. Salamat, ma. Mahal na mahal din po kita. Anong plano mo ngayon? Hindi ko pa alam, ma. Parang hindi ko pa kaya mag-isip ng maayos sa ngayon eh. Gusto mo bang magbakasyon sa ibang bansa? Kung gusto mo, pwede ka sa Korea o kaya sa Japan. Talaga, ma? Ano to, treat mo? Oo naman, anak. Gusto ko palagi kang masaya. Kaya kahit saan mo pa gusto, hindi mo na kailangan pang isipin yung gastos. Wow, totoo po? Oo nga. O ano, saan mo ba gusto? Gusto ko sa Italy, ma. Aba, magaling ka naman palang pumili, anak. Opo, ma. Excited ako pumunta sa magagandang pasyalan dun. Sigurado mas maganda sa personal yung mga yon, anak. Parang fairy tale po, no? Kaso, wala naman akong Prince Charming. Ma, tumatawag si Alfie. Ano pong gagawin ko? Sasagutin ko ba? Nasa sayo yan. Pero kung kinakailangan mo talaga siya makausap para tuluyan ka na makapag-move on, gawin mo, anak. Sige po, ma. Sasagutin ko to pero hanggang ngayon na lang siya pwedeng tumawag. O sige, anak. Sagutin mo na. Tatahimik na lang muna ako rito. Ito na po, sasagutin ko na. Alfie, anong kailangan mo? Girlie, pwede pa naman natin ituloy yung relasyon natin, di ba? Mag-iingat na lang ako sa susunod. Promise, hindi na ako magpapahuli sa asawa ko. Saan ka naman pumulot ng kapal ng mukha para sabihin sa akin yan, ha? Wag mo na ulit akong tatawagan. Tapos na tayo, Alfie. Please naman mahal talaga kita. Ayoko mawala ka sa buhay ko. Bigyan mo pa ako ng isa pang chance. Hindi ako pinalaki ng nanay ko para lang maging kabit ng isang kagaya mo. Tigilan mo na ako. Diyan ka na sa asawa mo. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Oo. Kaya kalimutan mo na ako. Hindi tayo para sa isa't isa. Mahalin mo yung asawa mo at maging tapat ka na sa kanya. Huwag mo sirain ang pamilya mo. Mahirap lumaki ng walang ama. Kaya itigil mo na lahat ng kalokohan mo. Please lang. Huwag ka nang tatawag pa ulit. Papadudod pagkatapos ng pag-uusap naming yon ni Alfie ay tuluyang ko na rin siyang kinalimutan. Ayoko maging isang kabit at ayoko makasira ng isang pamilya. Mas pinili kong gawin ang tama. Hindi na rin ako nagtanim pa ng galit at pinatawad na lamang siya sa mga nagawa niya. Tinandaan ko yung sinabi ni Mama na ang mabuting puso ay nagdadala ng kahalagahan na hindi kayang pantayan ng pisikal na kaanyuan. Pansamantala lang daw kasi yung panlabas nating kaanyuan at mas tatatak daw sa mga tao kung gaano tayo kabuti at hindi kung gaano tayo kaganda sa paningin nila. Masaya na ako ngayon, Papa Dudut, dahil pagbalik ko mula sa Italy ay nakita ko na magkasama sina Mama at Papa. Grabe ang dalawang yon kung magplano. Talagang pinalayo nila ako para magkaroon sila ng panahon na magkaayos at magkabalikan. Tinanong ko si Mama kung sinadya nila yon pero tawa lang ang isinagot niya sa akin. Doon ko lang din nalaman na si Papa pala ang nag-shoulder ng lahat ng expenses ko sa bakasyong yon sa Italy. Hindi na rin ako kumontra sa kanila kasi nakita ko kung gaano kasaya si Mama na muling makasama ang tatay ko. Pero syempre hindi po ako nagpatalo sa mga magulang ko dahil may naging sorpresa din ako sa kanila. Habang nagbabakasyon kasi ako noon sa Italy, Papa Dudut, ay nakilala ko si Luigi na agad kong nagustuhan. Sa maikling panahon na yon ay masasabi ko na nagkamabutihan kami, Papa Dudut. Nagpatuloy ang komunikasyon namin hanggang sa makarating na rin siya dito sa Pilipinas. Iba pala talaga ang kahulugan ng tunay na pagmamahal.
Papa Dudut, dahil ang karelasyon ko ngayon ay minahal ako ng buong buo. Wala akong kahati at mas lalong tinanggap niya lahat ng kapintasan na meron ako. Wala raw kasing pamantayan ng pag-ibig. Kapag mahal ka talaga. Wala dapat tanong kung bakit ninyo mahal ang isa't isa. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut, at maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa kwento ko ngayong araw na ito. Taus-pusong pasasalamat naman po para sa Barangay LS na laging number 1 sa puso namin. Muli, thank you very much and more power, ang inyong forever kapuso, Girly. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever.